Kamusta mga kaibigan? Tara, food trip tayo dito sa Metro Manila. Alam kong nagugutom na kayo, kaya ihanda na ang mga tiyan dahil dadalhin ko kayo sa 10 pinakamasarap na kainan dito sa lungsod. May mga classic Filipino dishes na may twist at authentic Japanese ramen. Siguradong mapapakanta ang mga panlasa nyo sa sarap. Humanda na kayo sa mga nakakatakam na pagkain at baka dito nyo pa mahanap ang susunod nyong paboritong kainan dito sa Metro. Unang hinto, sa Manam tayo! Ngayon hindi ito yung typical na Filipino restaurant. Sa Manam, yung mga lulutong bahay ni na lolo at lola, ginawa nila ng bago at mas exciting na twist. Meron silang adobo, sinigang, kare-kare pero mas pinasasarap. At guys, dapat niyong matikman ang house crispy sisig nila. Isipin niyo to, malutong na tenga ng baboy, pisngi at maskara, tinatad ng pino at hinaluan ng sibuyas, sili at secret spices nila. Nakahain ito sa sizzling plate, kaya alam mong masarap talaga. Sa ulam na to makikita mo kung paano ginagawang mas espesyal ng Manam ang mga pamilyar na Filipino dishes. Pamilyar pero exciting at sobrang sarap. Pero hindi lang sisig ang meron sa Manam. Marami pang ibang dapat subukan tulad ng sinigang na beef short rib at watermelon sinigang. Promise guys, hindi kayo nakatikim ng ganitong sinigang. Kaya kung naghanap kayo ng kakaibang Filipino food experience, sa Manam na kayo! Siguraduhin gutom kayo kasi gugustuhin yung tikman lahat. Alright, mga kaibigan, alam kong naghahanap na kayo ng mainit at nakakabusog na sabaw pagkatapos ng malabulkan na sisig sa Manam. Kaya naman, sa susunod nating hinto, mag-slurp tayo ng ramen sa Ramen Nagi. Hindi ito basta-bastang ramen ha. Dito, ikaw mismo ang master ng sarili mong bowl. May sistema sila dito kung saan pwede mong i-customize yung ramen mo mula sa sabaw hanggang sa mga toppings. Gusto mo ng masarap at creamy na tonkotsu broth? Meron sila niyan. Feeling adventurous at gusto mong subukan ang Black King nila na may squid ink? Go ka lang! At hindi lang yan ha, pwede mo pang piliin kung gaano kakapal yung noodles, kung gaano ka spicy, at kung gusto mo ng extra toppings tulad ng pork belly, egg, seaweed, at marami pang iba. Parang choose your own adventure, pero ramen version. Ang personal favorite ko? Ang Butao King! Ito yung original tonkotsu broth nila, at promise, ilang oras nilang pinakuluan para lumakas ang lasa. Tapos, may kasama pang marinated egg, malambot na pork slices, at maraming spring onions. Sobrang sarap! Promise! Kaya kung gusto mo ng kakaiba at nakakabusog na ramen experience, sa Ramen Nagi ka na! Hindi ka magsisisi! Humanda na kayong tikman muli ang sarap ng Filipino cuisine dito sa Locavor, ang susunod nating hinto sa ating food trip. Ang restaurant na ito ay puro tungkol sa pagpapakita ng galing ng mga sangkap na GAVA sa Pilipinas, local at sustainable. Naniniwala sila sa pagsuporta sa mga lokal na magsasaka at producers at makikita mo yan sa presko at dekalidad ng mga pagkain nila. Ngayon, kapag bumisita kayo sa Locavor, dapat niyong tikman ang sizzling sinigang nila. Oh, tama ang dinig nyo, sizzling sinigang! Isipin nyo to, isang mainit na plato ang darating sa mesa nyo na may malambot na beef shank na pinakuluan sa signature sour and savory sinigang broth nila. Pero heto ang twist, magdadagdag sila ng konting maanghang at mausok na lasa sa pamamagitan ng pagbuhos ng sabaw sa sizzling plate bago ihain. Sa aroma pa lang, matatakam ka na. Ang Locavor ay tungkol sa pagiging malikhain sa mga tradisyonal na Filipino dishes. Hindi sila takot mag-eksperimento sa mga lasa at texture at ang resulta ay isang dining experience na pamilyar at exciting. Kaya kung naghahanap kayo ng restaurant na nagseselebra ng pinakamasarap sa Filipino cuisine na may modern twist, dapat nasa listahan nyo ang Locavor. Chapter 4: Wildfloor from Bakery to Culinary Destination. Mula sa isang masarap na hinto patungo sa isa pa, pupunta naman tayo sa Wildfloor. Ang dating maliit na panaderya ay isa ng ganap na restaurant na naghahain ng ilan sa mga pinakamasasarap na putahe sa metro. Kilala ang Wildfloor sa kanilang mga pastry at tinapay, pero maniwala kayo, kasing sarap din ng kanilang mga savory dishes. At ang ulam na hindi nyo dapat palampasin, ang kanilang kimchi fried rice. Hindi ito yung typical na kimchi fried rice. Mga kaibigan, mas pinasasarap ng Wildfloor ang classic dish na ito gamit ang kanilang perpektong lutong kanin, tamang dami ng maanghang at maasim na kimchi, at maraming savory bacon bits. Nilagyan pa ito ng perpektong sunny side-up egg at ang kombinasyon ng mga lasa at texture ay hindi pangkaraniwan.
Pero hindi lang kimchi fried rice ang meron sa Wildfloor. Marami silang klase ng putahe, mula pasta hanggang sandwiches, hanggang main courses, lahat gawa sa mga pinakapreskong sangkap at puno ng lasa. Kaya kung gusto mo man ng masaganang brunch, mabilis na lunch, o nakakabusog na dinner, sagot ka ng Wildfloor. Chapter 5, Uma, a Modern Japanese Feast. Konnichiwa, food lovers! Parang nasa Tokyo tayo pagpasok pa lang sa Uma! Ang modern Japanese restaurant na ito ay nakakabusog na, nakagaganda pa ng mood dahil sa ganda ng interior at kakaibang mga putahe. Ngayon, ang Uma ay tungkol sa pagbibigay ng modernong twist sa mga classic Japanese flavors at ang kanilang aburimaki ay isang magandang halimbawa nito. Isipin nyo ito, perpektong rolled sushi rice na binalot sa fresh nori seaweed, nilagyan ng iba't ibang sariwang seafood tulad ng salmon, tuna o scallops. Pero heto ang twist, medyo sinusunog nila ang seafood gamit ang blowtorch bago ihain. Kaya nagkakaroon ito ng kakaibang smoky flavor at medyo natutunaw ang fat. Kaya nagiging creamy ang texture nito. Talagang nakakatuwa. Pero hindi lang sushi ang meron sa Uma. Marami silang klase ng Japanese dishes mula ramen hanggang donburi hanggang kushiyaki. Lahat gawa sa mga pinakapreskong sangkap at inihanda ng may pag-iingat at precision. Kaya, kung naghahanap kayo ng Japanese dining experience na authentic at innovative, sa Uma na kayo! Chapter 6, Vikings, a Buffet Paradise. Alright, mga kaibigan, alam kong handa na kayong kumain at walang mas hihigit pa sa Vikings para masatisfy ang cravings niyo. Ang Buffet Paradise na ito ay kilala sa dami at sarap ng pagkain. Meron ditong napakaraming seafood, carving stations na mayroong roast beef at lechon na pangarap nyo at dessert section na magpapasaya sa mga mahilig sa matamis. Ngayon, kapag nasa Vikings kayo, dapat handa kayong kumain. Buffet ito, kaya magdahan-dahan lang at tikman ang lahat. Pero kahit anong gawin nyo, huwag nyong palalampasin ang kanilang lechon belly. Isipin nyo ito, crispy, crackling skin, juicy at malambot na karne, perpekto ang pagkakaluto at tinimplahan ng mga herbs at spices. Ito yung tipong lechon na mapapasulit ka talaga. Pero hindi lang lechon ang meron sa Vikings. Mayroon silang global cuisine experience na may mga putahe mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula Japanese sushi hanggang Italian pasta hanggang sa mga paborito nating Filipino dishes, may para sa lahat sa Vikings. Kaya, kung naghahanap kayo ng buffet experience na talagang makakabusog sa inyo, sa Vikings na kayo. Hola amigos! Handa na kayong tikman ang sarap ng Mexico sa El Chupacabra, isang restaurant na dadalhin kayo sa masasarap na kalye ng Mexico City. Ang lugar na ito ay isang fiesta para sa inyong panlasa na may mga masasarap na lasa, makukulay na dekorasyon at masayang atmosphere. Ngayon, kapag nasa El Chupacabra kayo, dapat niyong tikman ang kanilang carne asada tacos. Isipin niyo ito, mainit-init, malambot na tortillas na puno ng juicy grilled marinated beef, nilagyan ng sariwang cilantro, sibuyas at katas ng lime. Perpektong kombinasyon ng savory, tangy at fresh at mapapasabi kayo ng delisyoso pagkatapos ng bawat kagat. Pero hindi lang tacos ang meron sa El Chupacabra. Mayroon silang iba't ibang authentic Mexican dishes, mula burritos hanggang quesadillas hanggang enchiladas, lahat gawa sa mga sariwang sangkap at puno ng lasa. Kaya kung naghahanap kayo ng sarap ng Mexico na magdadala sa inyo sa ibang bansa, sa El Chupacabra na kayo. Chapter 8, La Cabrera, an Argentinian steak extravaganza. Humanda na sa isang panaginip ng mga mahilig sa karne sa La Cabrera, isang Argentinian steakhouse na kilala sa kanilang malalaking serving at mga nakakatakam na klase ng karne. Ngayon, ang La Cabrera ay tungkol sa pagpapakita ng pinakamasarap na Argentinian beef at ang kanilang provoleta ang perpektong simula ng inyong meal. Isipin nyo ito, isang makapal na slice ng provolone cheese, inihaw sa perpektong paraan hanggang sa maging golden brown at bubbly sa labas at malagkit at masarap sa loob. Inihahay nito kasama ang crusty bread na perpekto para isawsaw sa natunaw na keso. Pero hindi lang provoleta ang meron sa La Cabrera. Mayroon silang iba't ibang grilled meats, mula sa classic ribeye at strip loin hanggang sa mas adventurous cuts tulad ng flank steak at skirt steak. At ang pinakamasarap, ang bawat steak ay may kasamang mga signature sauces tulad ng chimichurri at salsa criolla na mas nagpapasarap sa inyong meal. Kaya, kung naghahanap kayo ng steakhouse experience na makakabusog sa inyo, sa La Cabrera na kayo!
Chapter 9, Mamu, where steak meets comfort. Humanda na sa dining experience na elegante at nakakagaan sa kalooban sa Mamu, isang restaurant na paborito ng mga mahilig kumain sa Manila. Kilala ang Mamu sa kanilang classic steakhouse dishes na may touch of homey charm, at ang kanilang Angus Ribeye USDA Prime Grade Steak ay patunay ng kanilang galing sa pagluluto. Isipin nyo ito, isang perpektong inihaw na ribeye steak, tinimplahan sa perpektong paraan at inihaw ayon sa gusto nyo. Sobrang lambot ng karne, parang matutunaw sa inyong bibig, at ang lasa ay masarap, malasa at hindi malilimutan. Ito yung tipong steak na mapapasarapan ka sa bawat kagat at gugustuhin mong hindi na matapos. Pero hindi lang steak ang meron sa Mamu. Mayroon silang iba't ibang putahe na perpekto para sa sharing, tulad ng kanilang truffle mac and cheese at Lorenzo's truffle cream pasta. At para sa dessert, huwag niyong palalampasin ang kanilang chocolate cake na masarap, matamis at perpektong pangtapos ng inyong meal. Kaya, kung naghahanap kayo ng restaurant na nag-aalok ng perpektong balanse ng elegance at comfort, sama muna kayo! Chapter 10, Abe, A Culinary Journey to Pampanga. Ang huling hinto natin sa ating food trip ay sa Abe, isang restaurant na nagseselebra ng masarap na culinary heritage ng Pampanga, ang culinary capital ng Pilipinas. Kilala ang Abe sa kanilang mga tradisyonal na Kapampangan dishes na gawa sa mga recipe na minanapa sa mga nakaraang henerasyon. At ang ulam na hindi nyo dapat palampasin ay ang kanilang lamb adobo. Alam ko ang iniisip nyo, maraming adobo sa Pilipinas. Pero maniwala kayo, kakaiba ang version ng Abe. Isipin nyo ito, malambot. Nalalaga sa buto ang karne ng kanilang lamb adobo na niluto sa masarap na sauce na gawa sa toyo, suka, bawang, dahon ng laurel at paminta. Sobrang sarap at kakaiba ang aroma ng lamb, at ang sauce ay tamang-tama ang alat, asim at sarap. Pero hindi lang adobo ang meron sa Abe. Mayroon silang iba't ibang Kapampangan dishes, mula sisig babi hanggang kare-kare hanggang binagungan. At para sa dessert, huwag niyong palalampasin ang kanilang tibok-tibok, isang Kapampangan rice cake na masarap at maganda pang tingnan. Kaya, kung naghahanap kayo ng culinary journey na magdadala sa inyo sa puso ng Pampanga, sa Abe na kayo! Wow, mga kaibigan! Ang saya ng food trip natin! Natikman natin ang iba't ibang masasarap na pagkain sa Metro Manila, mula sa mga classic Filipino dishes na may twist hanggang sa authentic Japanese ramen, Argentinian steaks at Kapampangan delicacies. Sana busog na busog kayo tulad ko. Sana nag-enjoy kayo sa ating food trip, mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at mag-share ng video na ito para sa mas marami pang masarap na adventures. Pero simula pa lang ito, mga kaibigan! Ang Metro Manila ay isang paraiso para sa mga mahilig kumain, at napakarami pang restaurant at putahe na naghihintay na matuklasan. Kaya lumabas kayo, mag-explore at kumain ng kumain. Hanggang sa susunod, kain tayo ulit!